Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, halina dumulog sa banal na hapag ng Panginoon at upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarama, sinasamba ka namin sa dakilang kalwalhatihan. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo ang iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyag ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling ni na Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan? O kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumula ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago ng lahat ng bagay. Ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta, mula pa noong una. Sinabi ni Moises, "Ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. At lahat ng hindi makikinig sa propetang yaon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin." Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta, mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ito ay para sa inyo, at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno nang kanyang sabihin kay Abraham, "Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lipi." Kaya't hinirang ng Diyos ang lahat ng kanyang lingkod. At siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw, O poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin, ay ano nga siya sa sukal mong kalingain. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka tupa, hayop na mabangis at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang sinasalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng pagpera-perasoy niyang tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa, ako nga ito. Hipoy ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Na hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol ng isang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, itong tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang maga po sa ating lahat. Malamang po ang karamihan sa atin ay pamilyar pa dun sa laro ng mga bata o minsan tayo mismo naglalaro, yung connecting the dots. Connecting the dots. Ito yung mga tuldok na pinag-ugnay-ugnay natin para makabuo ng isang imahe. Na makikita natin kapag mali yung pinag-connect nating mga tuldok, alin rin yung imahe na maaari nating makita. Ganito mga kapatid ang ginagawa ng Panginoon, gayon din ng mga alagad sa ating mga pagbasa ngayong linggong ito. Kung mapapasin po ninyo, ngayong buong linggong ito ay patuloy na sa pangangaral po ng mga apostol. Kasi nga itong ating unang pagbasa ay tungkol dun sa sermon ni
ni San Pedro ay patuloy niyang ipinapaliwanag sa mga nakikinig sa kanila ang nangyari sa ating Panginoong Hesukristo. At dito makikita natin, katulad pinag sa ating unang pagbasa, na mula sa kasulatan ni Moises, sa mga pangako ng Diyos sa lumang tipan, ang lahat ng ito'y nagkaroon ng katuparan sa katauhan ng ating Panginoon. Na kung paanong ang Diyos ay nangako kay Moises na isa sa kanyang mga lipi ang siyang mahihirang bilang tagapagligtas, itinagkaroon ng katuparan sa ating Panginoon Kristo, na kung paano rin ang pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon ang magbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon at panibagong pag-asa sa ating buhay. Ito rin, mga kapatid, ang siyang ipiniliwanag ni Jesus sa kanyang mga alagad. Muli sa ating Ebanghelyo ay ating natunghayan ang pagpapakita ni Jesus na muling nabuhay sa kanyang mga alagad. Hindi pa rin sila makapaniwala. Bakit? Sa kanilang magkahalong takot at pagkamangha. Na nung una inakala nilang multo ang ating Panginoon, multo ang kanilang nakikita, pero humingi si Jesus ng makakain. At pagkatapos po noon ay sabi nga, binuksan niya ang kanilang kaisipan upang sa ngayon makita at maunawaan ng mga alagad ng lahat ng kanilang nasaksihan. Noong Biyernes Santo hanggang sa linggo ng Pasko ng pagkabuhay ay magkakaugnay. Kumbaga, si Jesus, si Pedro, they were connecting the dots. Nakita nila na ang lahat ng pangyayari isang malaking larawan na kung saan ay yung sa malaking larawang iyon, ang bawat sa atin ngayon ay nagiging bahagi ng larawang ito, ng bahagi ng larawan ng kaligtasang inilaan ng Diyos, hindi na lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa bawat isa sa atin. Ngayon, sa Ebanghelyo, dito hindi pa rin makapaniwala ang mga alagad. Anong ginawa ni Jesus? Bukod sa pagpapakita ng kanyang mga sugat sa kanyang paa at kamay, ay humingi rin siya ng makakain. Humingi rin siya ng makakain. Mga kapatid, anong nais paiwatig sa atin ng mga pagbasa ngayong araw na ito? Na lahat ay sa ating buhay ay may kaugnayan sa Diyos. Ang lahat ng sa buhay natin ay may kaugnayan sa Diyos. At higit nating nararanasan ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pakikisa at pakikibahagi natin sa banal na Eucharistia, sa banal na misa. Na sa misa, dito makita natin yung habingi parang ito yung paraan ng Diyos upang makipag-ugnayan sa atin. Na sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, makikita rin natin na kung ano man yung naging karasan natin nung nakaraan, nandun ang ating Panginoon. Kung ano yung naghihintay sa ating sa hinaharap, inihanda na ito ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. At sa pagkakataong ito, kasama natin ng Panginoon sa bawat pagdiriwang ng banal na misa. Sa nakaraan, sa kasalukuyan, sa hinaharap, dito makikita natin na ano man ang karanasan natin, lahat ng ito may kaugnayan sa Diyos at hindi lang kaugnayan sa Diyos, kundi ang lahat ng ito ay patuloy na nagpapaalala sa atin na tayo sinasamahan ng ating Panginoon. Kahapon, binanggit natin na kung bakit hindi nakilala ng mga alagad ang Panginoong muling nabuhay, ay dahil doon sa karanasan nila na para bagang hindi sila naka-move on kaagad. Doon sa nasaksan nilang pagpapakasakit at pagkamatay ng ating Panginoon.
Dahil nakita na iyon mismo ang ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, may mga karanasan tayo na nakaraan. Maring nasaktan tayo, maring natuwa tayo, maring bumagsak tayo, maring natagumpay tayo. Ang mga ito ay bahagi na ng buhay natin. Ang mga ito ay bahagi na ng alaala natin. Pero kung babalikan natin ito, makikita natin na sa mga ganung pagkakataon, ang Diyos ay kasama ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ay kasama ng bawat isa sa atin. Kaya nga sinasabi natin na sa nakaraan, sa kasalukuyan, maging sa inaharap, lahat ng ito, kaugnay natin ng Diyos, sa lahat ng ito, kasama natin ang ating Panginoong muling nabuhay. Amen. Inihahayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama ni Kristo, idalangin natin na sa bawat araw, higit na maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay ating itutugon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa paghahati-hati ng tinapay sa Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa naway muling mabuhay sa gaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Diyos na aming Ama, nag-aalab ang aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatido, pang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo at tanggapin ang aming mga alay, nang inihahain para sa amang hinirang upang ang maniloob mo mabinyagan, ay magkamit na iyong tulong ngayon at kailanman. Sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo nga ipinagdiriwang ang pagkain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanya nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat o tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at idinis sa aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din na lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling manakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng amin kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medias sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Paglooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Receive it po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog ay iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pamang itinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwan ng pagkapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Ating gaganapin ng ating benediction. O salutari. Magsinuhod po ang lahat. Celi Parisos Panalangin sa Santisimo Sakramento. Panginoon ko, Diyos ko, ako'y naniniwalang Ikaw ay tunay na naririyan sa Santisimo Sakramento sa altar. Ang puso ko'y nagpupuri at sumasamba sa iyo ng buong kapakumbabaan. O anong ligaya ang makapagkaisa kay Jesucristo, ang makaniig siya ng walang pag-alinlangan at pagbabantulot. Itulot mo nawa na akong abang nagpupuri sa iyo, na siya namang lubhang dakila sa ibabaw ng lupa, ay magpagindapat na sambahin ka na walang hanggan sa kalangitan. Amen. Panalangin kay Apostol Judas San Tadeo. O kabanal-banalang Apostol San Judas Tadeo, tapat na lingkod at kaibigan ni Jesus, dahil kay Iscariote na nagkanulo sa iyong mahal na Panginoon, ay nakalimutan ka ng marami. Ngunit ikaw ay kinikilala ng Santa Iglesia at pinararangalan bilang pintakasin ng mga walang pag-asa. Panalangin mo ako na isang kalulusunod sa makasalanan. Gamitin ang iyong karangal at kapangyarihan upang dulutan ng lunas at awa ang mga dumudulog sa iyo. Saklolohan mo ako sa mahigpit na pangailangan upang matamo ang kalinga at aliw ng langit sa lahat kong mga hilahil, hapis at tiisin, lalo na ang aking mga kailangan ngayon. Pasasalamatan ko ang Diyos na kasama mo at ang mga santo at anghel sa langit magpakilanman. Ipinangako ko, O San Judas Tadeo, na lagi kong gugunitay ng biyayang ito at kailanman hindi ako titigil sa pagkaparangal sa iyo bilang aking tangit makapangyarihang patron at sisikapin kong akitin ang iba na maminto sa iyo alang-alang kay Kristong Panginoon. Amen. Apostol San Judas Tadeo. Apostol San Judas Tadeo, huwaran ng kababaan loob, salamin ng pagtitiis, lirio ng kalinisan at alab ng pag-ibig ng Diyos. Apostol San Judas Tadeo, aliw ng mga nalulumbay, takbuhan ng mga makasalanan, saklolo ng mga nahihirapan, tanging pintakasin ng mga walang pag-asa.
sa Luzon, or virtus coque, sidet benedictio, procidenti, abutroque comparsit, laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis Dieis. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quae sumus, itanos corporis et sanctinis tuae sacra mysteria venerari, ut redemptionis sui fructum, in nobis iter sensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pagpupuri, puri ng Diyos, puri ng Kanyang santong ngalan, puri ng Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, puri ng ngalan ni Jesus, puri ng Kanyang kamahal-mahalang puso, puri ng Kanyang kabanal-banalang dugo, puri ng si Jesus sa Santisimo Sakramento sa altar, puri ng Espiritu Santo ang mga aliw, puri na dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima, puri ng kanisinisang pag-ilihi sa Kanya, puri ng malulhating pagkakat kay Maria, kaluluwa at katawan, puri ng ngalan ni Maria, Birhen at Maria, puri si San Jose ang Kanyang kanisinisang esposo, puri ng Diyos sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga banal. O sa